The fourth and final ay yung tinatawag nating reigning power. Anong ibig sabihin ng reigning power? Hindi na tayo talunan. Isa na tayong mananagumpay. Ang sabi ng Revelation chapter 1 verse 18, live a victorious lifestyle, not a victim mindset. Dahil tayong lahat pinalaya na, hindi na tayo talunan. Isa ka ng mananagumpay. Because Jesus had conquered the death. You are not now a victim, but you are now victorious. Dahil pinagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan, lahat tayong sumampalataya, tumanggap at naglilingkod sa Kanya ay hindi na tinatawag ng mga biktima. We are no longer a victim. We are victorious. Pakisulat po ninyo sa inyong comment section, I am no longer a victim. I am now victorious because of the resurrection power. Hindi na tayo talunan. Isa na tayong mananagumpay. Anak ka ng Diyos, anak ka ng Hari, pinalaya at binigyan ng tagumpay. Panalo na tayo laban sa kamatayan, panalo na tayo laban sa karamdaman, panalo na tayo laban sa kasalanan, panalo na tayo laban sa kahirapan, because Jesus has already conquered and defeated everything through His resurrection power. Tama o may tama? The grave was supposed to be the end, but it became the turning point of victory. Akala na Satanas, akala ng Diablo, akala ng mga demonyo, nang siya'y namatay, yun ang katapusan ni Kristo. The grave that was supposed to be the end, it turns to be the turning point of victory. Naging isa itong tagumpay. Kaya nang si Kristo na buhay na maguli, lagi nating sinasabi, Christ's resurrection is the death of the dead. Ang pagkabuhay na maguli ni Kristo ay ang kamatayan ng kamatayan. So reject defeated mindset, reject defeated mentality, and let us live and declare victorious kingdom-empowered mindset. Nandito po labanan natin. Tandaan po natin ito. We cannot live a victorious life if we have a defeated mindset. Hindi tayo makakalakad sa buhay na matagumpay kung sa isip pa lang natin, talunan na tayo. Yung lagi natin sinasabing, hindi ko kaya yan. Mahirap yan. Sanay na ako sa ganitong buhay. Hindi ko magagawa yan. That is a defeated mindset. Tandaan po natin, the fourth power of the resurrection is the reigning power. Hindi ka natalunan. Isa kang mananagumpay. So always declare victory sa lakat ng laban ng ating buhay. Lagi mong ideklara yan na tayo'y mananagumpay. The empty tomb proves that no situation is permanently closed. Kaya ang libingan ni Kristo ay isang patunay na walang sitwasyon sa buhay na permanenteng sarado. Kung ang patay ay napagtagumpayan ni Kristo, lakat ng ating laban, kaya din pagtagumpayan ni Kristo. Yung akala nating finish na tayo, yun pala ang launching pad ng ating tagumpay. Tama o may tama? So isummarize po natin ngayon. The four powers of the resurrection power. Number one, redeeming power. Bayad na lahat ng ating kasalanan. Reviving power. Hindi ka na luma, binago ka na ng Diyos. Releasing power. Hindi ka na alipin, pinalaya ka na. And the reigning power, hindi na tayo talunan, isa ka ng mananagumpay.